Samantala, iba't ibang mukha ng mga kababaihan ng bansa ang itinampok sa isang photo exhibit ng Gender and Development ng National Housing Authority o NHA. May report si Ara Perez. Kakaibang tamis, pait, pighati at ligaya ang hatid ng mga kababaihan sa lipunan. Ang mga katangiang ito, tampok sa halos 100 litratong siksik sa emosyon at talento ng mga kababaihan. Isa ang Davao City sa may pinakamaraming inilathalang litratong nakatuon sa indigenous people, tulad ng mga Mandaya at Tiboli. When we identified itong proposed location ng housing, namin na ito yung identified ng MGB na safe sila, hindi siya prone to landslide, hindi siya dangerous for them. Kaya mapapreserve natin yung kanilang culture at the same time kung ano man yung kanilang agricultural contribution kasi mga nagtatanim ito sila doon sa kanilang area. Ayon sa pamunuan ng Gender and Development, bagaman tinatawag na vulnerable ang mga kababaihan, ibang klaseng lakas ang nabibigay nila sa lipunan. Asset nga raw na maituturing kung magkakaroon tayo ng mas maraming women leaders. I think that is a bonus, no, for all those who are championing the cause of women as a good leader and a good of a nation. So I would be looking forward to that, and I suppose all those groups championing the cause of women would be inspired, to really pursue the battle for women being active participants in nation building. Gayunman, nananaig pa rin naman daw ang gender equality. Saksi rito ang pagkakaroon ng gender-friendly resettlements at pagtanggap sa LGBT community. Kaya yung ating housing design ngayon, binago natin, medyo lumaki. We are making a provision for a room para may hiwalay na tulugan yung mga bata at saka ating mga kababaihan. With the other groups with different genders preferences, they all have talents, something to contribute to our growth as a nation. Ano't ano pa man, sentro pa rin ang idealismong pagkakapantay-pantay sa bansang may paggalang sa lahat ng bahagi ng lipunan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.